Okay. Share my screen. Ayan. So, nakikita nyo na yung screen ko, guys? Yes, sir. Okay. Opo. So, cash transfer method. So, literally, pag sinabi mong cash transfer, ito ay paglipat ng pera mula sa isa na meron papunta sa nangangailangan or papunta sa kung kanina naman siya dapat mapunta. So, ang movement ng pera mula kay A papunta kay B. Okay? Cash transfer yon. Now, sabi nga, literally, lahat naman tayo is may knowledge talaga about cash transfer. Paano nga ba pwedeng i-transfer yung pera? Okay, halimbawa, may inabot ako sa yung pera. O di ba cash transfer 'yon, no? Nung mga bata pa tayo, pupunta ka lang sa tindahan, bibili ka ng cherry ball o kung ano mang candy. Tama? Anong kailangan mong gawin para mapunta sa iyo yung gusto mong bilhin sa tindahan? Ano dapat mong gawin? Babayaran po. Babayaran. So paano pag nagbayad ka, Pauline, paano ginagawa mo? Yung money ko po is binibigay ko po dun sa nagbebenta. So that is form of cash transfer po. Iyan yung presentation. Di ba? Nagkaroon ka ng presentation of your payment, then tinanggap naman ni receiver, and then that's it. Nagkaroon ng transfer. Di ba? So, ganun lang siya kasimple. Ang cash transfer na pinag-uusapan natin dito is most likely, okay, more on its usefulness pagdating sa negosyo. So, sa negosyo, talagang gamit to. Kasi for you to take possession of anything, kailangan may bayad. Sir, what if po kung ito po ay medyo madidelay ng konti yung bayad? Like for example, medyo uutangin natin. Meron pa rin po ba tayong pwedeng gawin para po magkaroon ng transfer at saka yung magkaroon ng cash transfer or payment? Meron pa rin. Okay, meron pa rin naman. Hindi naman tayo mauubusan ng option. Okay? But try to understand na kahit na ano pa man yung cash transfer method na gagamitin natin, one thing is certain, kailangan laging mayroong control. Dapat laging may control. Hindi po pwedeng wala. Okay? Now, may dalawang klase, may dalawang method, si cash transfer. So, let's start with the first one. Cash payment. Okay? Ako muna ng cam para smooth. So, una nga ay si cash payment. Sir, sa cash payment, paano po ba yan? Diba? Paano po ba yan? Sir, sabi nga kanina, binayad natin literal yung pera. Cash transfer ba yon? Oo, cash transfer pa rin yon. Pero sabi nga, may iba't ibang klase ng cash transfer o cash payment pagdating sa business. Okay? Sabi nga dito, inbound cash payments tends to be for a very small transaction. So, isang pangmaliitan lang pala yun. Paano yung pangmalakihan? Diba? Paano yung pangmalakihan? So, guys, halimbawa, no? Meron tayong transaction, ang babayaran natin is, let's say, 5 million, 10 million. Magdadala ka ba ng cash? No, sir. Hindi po. Ano gagawin natin? Marasigan. Ano sir, magka-cash transfer na lang po. Kasi hassle mo kapag dadalhin mo yung cash. Ang dami po siguro nun. Oo, paano kung madisgrasya ka pa? Diba? Siguro naman nababalitaan nyo guys yung mga naku-hold up na ang dala-dala nila yung pampasweldo sa kumpanya. Nababalitaan nyo yun sa news, di ba? Opo, sir. Merong isa nga dyan yung naka-NMAX. Patay, guys. Pinutukan. Diyan sa may Valenzuela yata yun. Again, may dala rin siyang malaking halaga. Okay? Kaya nga kung ang transaction natin, medyo malaki yung amount, hindi na natin kailangan pang magdala ng literal na cash. Kasi marami naman pwedeng gawin. Okay? At yung fees naman para dito ay hindi naman ganun kalaki.
So, why not, di ba? Why not, for your safety, doon na tayo sa mas simpleng paraan. Okay? Now, ito guys, ito yung cash payment controls. So, ibig sabihin, lahat ng yan guys, ay may kaukulang payments lang at may kaukulang control features. Actually, lahat naman ng cash transfer ay dapat, okay? Dapat meron tayong control. Now, cash payment pa lang ang pinag-uusapan natin ha. So, yung pangalawa, mamaya pa. Pero definitely, meron din silang mga control. So what are those cash transfer na pinag-uusapan natin under cash payment? Una is a wire transfer. Okay. Sir, ang wire transfer, matagal na nga yan actually. No? Sa US, nagsimula nga ng wire transfer, 1800s pa. Parang mga around 1851 pa yata. So tagal na no? Wala pang internet pero meron ng wire transfer. So, paano ba ang sistema ng wire transfer in a layman's term? So for example guys, ganito. Although huwag niyong gagawin to, bawal to ha. Kukuha tayo ng isang ating bill. No? Bill. Halimbawa, yung medyo mura na lang, 20. 20. Yung 20 pesos guys, susulatan natin. Sulatan natin ng I love you. Yan. Ipapadala mo dun sa iyong jowa na nasa halimbawa, nasa probinsya. Yan. Pagka ba pinadala mo yan through Palawan, ganun. Yung bang pera mo na may sulat na I love you, marireceive ba yun nung jowa mo na padadalan mo? Marireceive niya ba yun? The same money na sinulatan mo? Hindi, sir. Yes, Bibar? Ano yan? Hindi po, sir. Bakit? Kasi po, sa daming ng perang natatanggap ng mga tao, syempre halo-halo na po yun. Aha, okay. Sino ba isa nagtaas? Marasigan? Sir? Ako po ba, sir? Sige, Marasigan muna. Sir, tingin ko po hindi po, sir. Kasi hindi naman po tatanggapin ng bangko yung mga pera na may sulat po. Okay. Thank you. Bianya? Hindi po, sir. Bakit? Para ba Iba po. Iba yung pera na nandun sa pagtatransferan doon sa, tsaka iba rin yung site na tatanggap, sir. Yun yung pinakadahilan, guys. Hindi dahil nag-wire transfer ka, yun mismong perang ipapadala mo, ang marireceive niya. Siyempre hindi na. May branch sila doon. Yung pera doon sa branch, yun na ang mabibigay sa kanya. Ganun yun. Kaya nga wireless yun eh. Diba? Wireless transfer nga yun eh. Kaya naman siya tinawag na wire kasi nga electronically. Kaya kumbaga para siyang naka-wire. Now, para mas madali kong ma-explain sa inyo, so let us take a look at this picture. Ayan. So ganito guys, ang sistema sa wire transfer. Okay? May dalawa dito na importante. Sino? Si ikaw tsaka si ako. O halimbawa, ako si ako, ikaw si ikaw. Okay? Si ako ay magpapadala ng pera. Okay? Magpapadala ng pera. Kanino? Kay ikaw. Paano matatanggap ni ikaw yung pera galing kay ako? So padadaanin natin dito sa sa financial institution. Okay? O bigyan natin ng pangalan, Palawan Express. Ayan. So, pupunta ako kay Palawan Express, magpapadala ako ng pera, marireceive niya. Pero sabi nga kanina ni Bianya, yung pera yung pinadala mo, hindi naman talaga yun yung marireceive niya. Totoo yun. Siyempre yung pera na dun. Oo. Tapos, sir, paano kung sa bangko? Ganun din. Same system. But the thing is, naipadala mo. Oops. Pagka ganyan guys, mas matagal. Bakit? Tatagalan ng mga ilang minuto. Kasi may verification pa eh. Gusto mo ba mas mabilis na paraan to wire transfer? Gusto nyo? Okay. Actually guys, nagawa nyo na yun. Akala mo lang hindi mo pa nagagawa, pero nagawa mo na. Nasubukan nyo na bang
mag-send ng cash through GCash? Yes, Yes po. po. O, yun na yun. O, di ba? Para ka kasi ang ginamit mo, send eh. So, para ka lang nag-wire transfer nun. From your GCash to their GCash. Sir, paano ang sistema nun? Okay. Pumunta ka sa GCash mo. Tapos, nagano ka. Click ka yung send, tapos yung amount. Diba? Tapos, isa-send mo na. Hindi naman yan automatically matatanggap niya. Ipaprocess mo na yung request mo. Okay? May processing doon sa request mo. Pero, yung pagpaprocess nun, guys, mabilis. As in, mabilis talaga. Diba? Minsan, pag nagpadala ka ng pera, so, anwari, sa katabi mo, orasan natin. Diba? Guys, pagka-send mo, isang segundo lang, na-receive niya na. 2 seconds lang, sir, na-receive niya na. O, diba? Ang bilis. Sir, dumaan ba talaga sa bangko yun? Oo, dumaan yung sa nagmamanage sa GCash. Kaya lang mabilis lang talaga yung processing. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Yes po, sir. Yun. Okay. So, ganyan guys ang wire transfer. So, alam na pala natin yan. Si ACH o si Automated Clearinghouse, no? Ito guys, maganda to kasi both debit and credit transaction ay pwedeng gawin. Kumbaga, pwede mong gamitin siya. Magbabayad ka o tatanggap ka, pwede to. Oo. Sir, para pala GCash yan? Oo. Para GCash talaga. Now, how it works? Diba? Paano nga ba ito tumatakbo? Sa ibang bansa kasi guys, karamihan ng mga stores nila, hindi na cash ang gamit. Okay? Ano na lang? Ang gamit nila doon guys, plastic money. Paano plastic money? Ang ginagamit nila guys ay yung mga ATM nila. Meron silang mga debit cards at saka credit cards. Now, ang maganda sa kanila guys is that, para bumili ka, kailangan mo lang mag-swipe. Diba? So, swipe mo lang. Napakasimple. Sir, paano bayad nun? Siyempre, meron nga tayong meron nga tayong mga meron nga tayong mga system na ginagamit para dito. Now, halimbawa, no, siguro nanonood kayo ng K-drama, nakikita nyo to. Order sila ng milk tea, ganyan-ganyan. Di ba? Ang kailangan lang gawin is i-tap yung kanilang card o kaya i-swipe lang yung card. Ang tanong, lahat ba ng store ay merong ganon? Sa Pilipinas, lahat ba ng store sa Pilipinas o mga shops tumatanggap ng bayad through credit card o kaya debit cards? Lahat ba? No po, sir. Hindi. Ang pwede lang tumanggap ay yung merong merchant account. Ito, yan. Yung mga meron lang merchant account. Sino yung pwedeng kumuha ng merchant account? Yung mga merchant. Magkakaroon sila ngayon ng system na connected na sa ACH para pag may bumili, matik i-clear. Matik i-debit. Parang ganito. Pumunta ka sa supermarket, sa Robinson, halimbawa. Tapos magbabayad ka using your credit card o kaya your debit card. Diba sasabihin sa'yo ng counter, sir, sandali lang po. Medyo mahina po yung net. Ayan, sir, tapos na po. Okay. Na-confirm na po ng bank. Yun, saka ipiprint, tapos pipirmahan mo. Tama ba ako? Tama ba yung binanggit ko? Paano siya gawin? Yes. Okay. Guys, bakit dito parang ang dami? Parang ang daming dinadaanan. Guys, talaga namang madaming dinadaanan. Kaya lang, with the use of technology, with the use of internet, lalo na stronger internet connection, mas madali na. Yung tipong pumalakpak ka lang, tapos na yung transaction. Pumalakpak ka lang, bayad na kagad yung babayaran mo. Ganon siya kabilis. So, mas mabilis ang clearing. Kasi ibabawas naman sa account mo yun . Okay?
Naiintindihan natin? Ha? Naiintindihan Yes, natin, guys? Opo. Opo, sir. Okay. Good. Now, ang ACH, guys, o yung Automated Clearing House, pati yung mga check-in natin, guys, kini-clear niyan. Lahat yan. Okay? Pero highly likely, guys, sa mga businesses, kailangan talaga meron ito. Ang ACH, guys, ay may konting limitation yan. Okay, ito yung may transaction sa debit transaction. Okay? Ayan. So, lahat yan ay bumabalik. Magbabayad si buyer, papunta kay seller. So, yan ang dadaanan naman niya. So, pag debit transaction, kasi pag debit, guys, ibig sabihin, ibabawas natin yun sa bangko. Oo, sa bangko mo. Next, ang global ACH naman, guys, ay may dalawang concern lang. Una, limited coverage talaga. Kasi, guys, kung sino lang yung nakasubscribe, no, kumbaga ganun, sila lang ang pwedeng gumamit tong system. So, ibig sabihin, kung yung ibang mga establishment, hindi kumuha ng, ano tawag dito? Merchant account, no, hindi nila mapaprocess to. Kasi wala silang merchant account. Okay? Maliwanag ba ako? Opo, sir. Okay. So, itutuloy ko, ha? Letters of credit. Guys, 2 minutes lang, ako. Water lang, medyo nanunuyot yung lalamunan. Ha? Dali lang. Okay, I'm back. Okay. So, ano naman itong si letter of credit? At sino ang gumagamit ng letters of credit? Now, ang gumagamit ng letters of credit, guys, ay yung mga importer. Sino si importer? Diba? Si importer lang naman, guys, siya yung bumibili ng mga items outside the country. Okay? Si exporter, yung nagbebenta. Maliwanag? Maliwanag, guys? Yes po. Okay. So, para saan to? So, a letter of credit is an arrangement where the importer's bank formally authorize an obligation to pay the exporter's bank during a specified period of time. Ibig sabihin, guys, arrangement between the importer and the importer's bank na ina-acknowledge ng bangko na siya ang magbabayad doon sa bangko ni exporter, pero within a specified period of time lang. Beyond the time na nakastipulate dito sa letters of credit ay hindi niya na pananagutan. Ibig sabihin, kapag lumagpas doon sa nakalagay sa letter of credit, no? Hindi niya na ito babayaran, hindi niya na siya mauobliga na magbayad. Okay?
Ganun yun. Maliwanag tayo? Opo. Okay. Siyempre, dahil nga ito ay kautangan, medyo maselan to, maraming mga documents ang kailangan i-ready para doon sa letter of credit. So, hindi na natin i-discuss yun dito. Marami-rami yan. Now, merong mga bangko na involved dito. Normally, dalawa lang naman talaga yan. Okay? Advising bank is yung one. Advising bank is the bank that advises the letter of credit to the beneficiary. So, highly likely, okay? Highly likely, ito yung bangko ni importer. Okay? Maliwanag? Yes po, sir. Okay. So, itong si advising bank guys, sasabihin niya ngayon na na okay, better na mag-issue ng letters of credit kasi nga pagka ganon, makasiguro tayo na magbabayad. Aside kay advising bank, yan, kausapin niyo yun ni advising bank, ito si issuing bank, na sige, magano na lang kayo ng letter of credit. Kasi okay yun kay okay yung kay exporter, gano'n ang mangyayari. Denominated bank naman is the bank with which the credit is available or any bank in the case of a credit available with any bank. Now, si nominated bank guys ay yung bangko na likely magbabayad. Okay? Siya na yung magbabayad. No, normally, pwedeng itong si nominated bank ay branch out, out of the country. Pwedeng ganon. Okay? Kasi alam niyo may mga bangko natin, mga international banks sila. So, marami silang mga branches in other countries. Ganon. Yung sa huli, si confirming bank, ito yung bangko ni ni exporter. Okay? Kasi siya yung magko-confirm na, okay na, tinanggap na yung pumayag na sila. Ayun. So, ganyan ang proseso sa letters of credit. Ngayon, sabi ko kanina, maraming documents ang kailangan dito. True yun. Bakit? Kasi guys, as an importer, marami kasi talagang documents na kailangang i-present. Okay? Hindi siya ganun kasimple na katulad ng iba. Okay? Now, itong controls for letters of credit, kailangan natin itong ma-observe. Okay? Kasi mahirap na. Baka ma-overlook natin to. So ano yun? Sabi nga, the greatest risk with a letter of credit is not being paid. The documents that a payee must present in order to be paid are usually prepared and controlled by other parties, and the terms of those documents may be strictly defined, thereby delaying payments. All controls related to letters of credit are designed to improve the odds of being paid. Now, ano-ano yung mga sinasabing control? Una, avoid approval by the buyer. Okay? Avoid approval by the buyer. Bakit? Kasi guys, baka mamaya yun ang mag-cause ng delay. Sabi nga, there should not be any documentation requirements under the letter of credit where the documents must be signed by someone who is under the control of the buyer, since the buyer can use this requirement to effectively block the payment, which is true. Teka lang. Ayoko niyan. Hindi ko aaprubahan yan. Yari na. Okay? Yari na. Yan. So, kailangan, yung mag-a-approve has nothing to do with the buyer para hindi maging bias. Okay? Pangalawa, avoid tight dating. Ano yung tight dating? Yung date na nilalagay mo, yung period o yung duration. Dapat mag-set ka na ng margin of error or allowance
para doon. Halimbawa, sabi mo, meron kang pambayad, no? Katapusan ng February. O, huwag mo namang isakto ng katapusan ng February. Maglagpas ka, maglagay ka ng buffer or allowance. Okay? Pero siguraduhin mo lang na kung ano man ang date na sasabihin mo, siguraduhin mong kaya mo. Kaya mong mabayaran yon. Okay? Kaya, avoid tight dating. Minimize presentment documents. Ang minimize guys, yung documents needed for presentation. Hindi yung for importation, magkaiba yun. Okay? Requires a financially strong issuing bank. Ito, matik. Guys, papayag ka ba ang bangko, mahinang klase ng bangko ang mag-i-issue ng letters of credit? Na kapag ka nalugi, wala tayong magagawa kasi lugi. Hindi pwede. Maliwanag? Maliwanag po? Yes po. Okay. So, kailangan din siyempre ng confirmation. Confirmation number 5. At number 6, kailangan talaga yung payment prior to the time na iti-take possession na yung product. Kasi pagka nahawakan niya na yung product, baka mahirapan na tayong maningil. Next is a procurement card. Ang procurement card naman guys, iba naman to. Okay? Ang procurement card naman, it's a debit card which deduct cash directly from a company's bank account. So, normally, kung nanonood kayo ng K-drama, something gano'n, lahat sila dun guys ay may card. Pero yung mga boss, di ba, nagpapahiram ng card. No? Isipin mo, boss, nagpapahiram ng card. O bakit? Highly likely, procurement card yung ginagamit nilang yon. Basta may mga purchases na maliit lang at kailangan ng mabilisan, ayan, pwede ang mga ganito na procurement card lang ang gamitin. Sa iba, sa atin sa Pilipinas, hindi procurement card ang gamit, kundi ano naman ang ginagamit natin? Patigin nyo. Uy. Sirit na? Yes po, sir. Yun. Ano ba ginagamit natin? Sa atin wala tayong card, pero meron tayong petty cash funds. Ang counterpart nito sa atin, yung petty cash natin na ginagamit para pambili din sa mga mabilisang pangangailangan o yung maliliit lang na hindi na kailangan daanan yung rigorous process of securing approval, mga ganon. So wala nang ganon kasi baka mamaya pag inuna pa natin yun, wala na, late na. Okay? Control. Ayan. Siyempre may control din yan. Ayan. So, sa company, of course, we do recording. So, naka-record din lahat yan. Plus, meron pa tayong isang makukuhang reliable na source, which is yung bangko mismo. Okay? Yung bangko mismo na kung saan natin kinuha yung ating procurement cards. Nag-generate sila ng report, isa-send nila ito sa kumpanya. So, pwede mo ngayon ibangga doon. Pwede mong i-compare. Ay, wala pala yung resibo ko dito. Buti na lang, may transaction, di ba? May transaction record, etc. etc. In case na nawala yung resibo, fill out tayo. Okay? Fill out tayo ng missing receipt form. Then fill out line item rejection form and complete the reconciliation checklist. Maliwanag ba, no? Maliwanag ba, guys? Yes po. Okay, any question? Wala po. Sure? Yes po. Okay, sabi nyo yan, ha? Basta pag may question, let me know lang. Okay.
Kung sakasakali lang guys, kung sakasakali na magkakaroon ng discrepancy between yung recorded transaction nyo at saka yung report, transaction log ng bangko, ang kailangan lang gawin guys, i-adjust yung sa inyo. Yung sa inyo ang i-adjust ha, hindi yung hindi yung sa bangko ang i-adjust. Kasi sa bangko, electronic yun eh. Maliwanag tayo? Opo, sir. Okay. Now, doon tayo sa kasunod. Check payment. Yan. O guys, ano ba yung check? Ano ba yung check? Guys, ano yung check? Anyone? Ano ba yung check eh? Uy, ano na yung check eh? Kaluya, yes. Sir, paper document po siya na pwede rin pong gamitin pang payment. Okay, tama. Uy, hindi yung resibo Sino sabi yung resibo? Akma, hindi resibo yun Ang resibo, receipt. Resibo. Ang check, cheque. So, ang cheque, guys, Akma, ito ang cheque. Buti na lang, meron ako dito. Ayan. Ito ang cheque, guys. So, ito nga a piece of paper wherein you authorize your bank to do the necessary payment for you. Okay? So, ano yan, sir? Ibig sabihin, guys, kapirasong papel na inuutusan mo ang bangko mo na magbayad para sa kanya. Ganun yun. Okay? Sir, bakit sila mong inutusan mo yung bangko? Kasi guys, pag pinresent mo yung pag pinresent mo yung cheque mo, babayaran yun ng bangko. Pero huwag kang maglala, ibabawas naman yun sa Paano po naka-cash out yung cheque? Okay, ganito yun, negro. Halimbawa, meron kang cheque. Okay? Punta ka sa bangko. Sir, yung bangko po, sir, yung bangko niya, sir, ay nandun pa sa Manila. Halimbawa, nasa Manila. Sige, anong pangalan ng bangko? Halimbawa, BDO. Pero BDO Manila branch. Hindi mo na kailangan pumunta sa BDO Manila branch. Kailangan mo lang gawin, guys, pumunta ka sa BDO kahit saan na malapit sa'yo. Halimbawa, sa amin, ang malapit ay sa Concepcion. So, gagawin ko lang, pumunta ako doon sa BDO sa Concepcion, ipe-present ko yung cheque. I-check ngayon niya ng teller kung legit siya, tapos papasulatin ka sa likod. Sulat mo yung pangalan mo, address mo, contact number mo, tsaka 3 pirma mo. After nun, ibabalik mo na siya ngayon sa teller, tapos si teller naman, babayaran ka na. Ganun lang. Pero guys, kailangan particular tayo, ha? Nakikita nyo ito yung nakalagay ito yung payee. Nakikita nyo? Ayan, yung bilog. Yan. Yes po. Okay. Guys, 3 ang pwedeng ilagay dyan. Una, ilagay natin yung specific name nung babayaran natin. So, kailangan may account siya sa bangko, ha? O kaya naman may GCash din siya kung GCash ang gagamitin mo. Now, yung written amount at saka yung printed amount, dapat yan tally. Okay? Sir, anong pwede mangyari kung hindi tally? Pwede nila isipin na ito ay hindi galing sa ayos. Ganun siya. Okay? Baka, ang tawag dito, sinadya siyang ibahin para lumaki. Halimbawa, itong 125
Yung period, ginawang kama. Tapos, dagdagdag na isang zero. O, yari na. Diba? Gets ba? Yes po. Okay. Now, maganda ang magbayad ng cheque. Bakit? Safe. Yun ay kung nakalagay yung specific name mo. Ito yung pangalawa tsaka pangatlo na pwedeng ilagay dyan. Pay to the order of the bearer at saka pay to the order of cash. Kapag itong dalawang to ang ginamit mo, hindi ka safe. Okay? Hindi ka safe. Bakit hindi ka safe? Ang gagawin lang naman is ganito, ganyan. Yes, hindi ka pa rin safe. Bakit? Pag pay to the order of the bearer, kahit na sino ang may dala, pwede. Pay to the order of cash, kahit sino makapulot, pwede. Okay? Kailangan na lang nilang gawin is papalit yun. Kung nakalagay yung specific name mo, diba? Hindi nila yun magagalaw. Kasi bakit? Nakadesign lang yun for you. Okay? Maliwanag? Maliwanag? Yes po. Okay. Tuloy tayo. Ayan o, tamo o. Ang cheque is a payment on behalf of the payer which is guaranteed by the bank. The bank can safely issue this guarantee because it immediately debits the payer's account. Kaya nga guys, kasi bakit? I-debit naman kagad nila yan eh. Upon presentation, di pa nga niya na-i-encash, i-debit niya na yung ganun. Kaya okay lang siya. Now, itong mechanics of check payment, actually hindi ito yung ano. Ang mechanics, hindi yung float. Okay? Ang mechanics guys, ito mismo. Yan. Nakikita niyo ito sa screen? Apo, sir. Yan ang mechanics. Yan ang mga steps ng mechanics, hindi yung mga float ha. Yung float na yan, ano yan, kinds of float. No? Kasama yung leader nila, si Coke float at saka si Mac float. Yun. Sir, ano po yung float? Okay, balikan natin. Ang float may iba't ibang klase. Mail, processing, availability, presentation. Now, pag inisa-isa mo yan guys, makikita mo ano yung common. Lahat ng may process, meron yan. Okay? Saan na ibig sabihin? Halimbawa guys, nag-issue ka ng cheque. I-issue mo sa ano pa, halimbawa, Palawan pa. Halimbawa guys, it takes 3 days para ma-process yun. Ibig sabihin, makarating. From Manila to Visayas area, inabot ng 3 days. So, ang mail float natin doon ay 3 days. Nagigets ba? Yes po. So, ibahin natin yung example. Halimbawa, guys, ano ba magandang example? Yun. Halimbawa, guys, yung pagsashampoo. Araw-araw ka ba nagsashampoo? Sir, hindi po. Every 4th day po. So, ibig sabihin, yung 1, 2, 3, yun ay mail float. Kasi yun yung number of hours na siya ay halimbawa naka-break, kaya hindi siya maka-work, etc. etc. Sa processing, ganun din. Ito naman yung mga float na may kinalaman sa processing. Sa bawat isa dyan, guys, ay may kanya-kanyang float talaga. Okay? Ayan. So, yung mga box na yan yung mechanism. Yan yung steps na sinusundan para ang pera natin ay, ang pera o ang check-in natin, guys, ay tanggapin at i-process. Remember, you have to make sure na everything is set. Okay? Ganun sa dapat. Kasi,
mahalaga na malaman natin yung float kasi magagamit natin yan sa ating investment. Okay? Sa value dating, adjustment naman ang pinag-uusapan. Lockbox. Alam niyo yung sa post office guys, yung PO box? Familiar ba kayo doon? Post office box. Wala nakasalang. Ibahin natin. Guys, nadidinig na yung ipadala ang inyong mga entry sa PO Box 314. Meron kayong mga na-encounter na ganon? Oo, sir, di ba yung mga sa TV po yun, sir? Yes. Pareho siya nito. Pareho siya halos ni Lockbox. Ang pagkakaiba lang guys, kay PO Box ang dumarating sulat. Dito kay Lockbox, more on checks. Check sir, ano naman? Tignan mo to guys. By using Lockbox, company can eliminate some of the floating involved in check processing and eliminate some check processing labor. O di parang sir, mas tipid pa nga yata yan Kaya yung iba kumukuha talaga ng Lockbox. Okay? So, ito yung mga services guys na pwedeng services na available kay Lockbox. Remote deposit captured, i-scan lang o kaya tapos i-send sa i-send ni bank dun sa client. Now, kung merong remote deposit, meron ding disbursement yung mga bayarin. Okay? So, paano yun, sir? May bayarin sa ganito. Si bangko na bahala dyan. May pera sa kanya. Yun. Ganun. Pero guys, syempre, possible lang yan kung nakasubscribe siya. Pero kung di siya nakasubscribe o naka-link, nahirap. Okay? Hindi pwede. So, sa remote deposit, we can do deposit captured or remote disbursement. So, ito naman, procedure lang ito. So, likely, pwede na itong self-reading. So, ayan guys. So, hanggang dyan lang tayo muna. I'm going to finish this one para ma-upload ko na sa ating classroom. By the way, magkakaroon tayo ng quiz. Second quiz para dito sa module na to. And yung presenter ngayon, yung grupo nila, Miss Ramos, is exempted, okay? Okay po, sir. Yes, Marasigan. Sir, okay lang po ba? Pwede pong pa-explain po yung sa investment monitoring sheet po. Okay, sure. Yung investment monitoring sheet na gagamitin natin, guys, dito nyo ilalagay yung changes na mapapansin nyo doon sa sa inyong investment. Now, yung nasa upper portion, 'di ba, yung upper portion date, no? So dapat i-indicate mo dito yung date kung kailan siya chinek, tsaka yung oras kung kailan siya nag-check. Tapos papakita ko na lang sa inyo kung saan nakikita yung ibang data. Ito. Okay, sandali. Papakita ko sa inyo. Ayan. I-share ko sa inyo, guys, ha. Teka. Okay. Yung ibang data, guys, dito mo siya makikita.
Okay. Aha. Ayan, nakikita ba guys ang maliwanag? Apo, sir. Okay. Now, yung ibang data like yung MB, mga ganon, dito mo siya makikita. Press mo lang yung nakalagay dito na My Investment. Yan, di ba may nakalagay ito? My Investment. Nakikita? Yes po. Okay, kiklik natin yung naka-blue. Yung nakalagay ay Atram Peso Money Market Funds. Click lang natin yun. Pag kinlik mo yun, lalabas yan. So, pwede mo siyang i-screenshot. Gusto mo ilagay din yan, pwede. Kasi yung data, ayan. Oh. Nakikita? Ayan. Opo. Ayan, Opo, oh. sir. Yan. So, doon yung makikita yan. Ayun yung ano nyo, content. Nakuha? Nakita? Yes po. Opo. Tapos, iano mo na, yung description. So, literally, description na to, guys, ha? Ano ba yung napansin mong description niya? Tumaas ba? Bumaba ba? Or kung tumaas, magkano ay tinaas? Kung ibinaba, magkano ibinaba? You can also do comparison like last week, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. And then this week, ganito. So, we incur losses, no, amounting to ganito. Ganun. So, kumbaga para siyang log lang talaga. Maliwanag ba? Opo. Sir, ano po yung sa NAVPU po? Yung? Yung sa NAVPU, yung NAVPU po. Ayun, doon mga makikita yun mismo. Doon sa pinakita ko yung sa Atram. Click mo lang doon, Opo. nakalagay yun doon. Kokopihin nyo lang yung sa inyo. Hindi po ba ito nagbabago everyday, sir? Kasi nakalagay na po as of Feb 17, 2023. Kaya nga. Okay, gets ko na po. So, kaya nga sa weekly. So, makikita natin na Okay. pati yun nagbabago. So, sir, parang weekly din po kami mag-aano nung monitor. I mean, Yes. weekly yung copy, sir. Hindi. Ganito gagawin natin. Weekly yung pinaka monitoring, pero ang pag-upload, isang upload lang. So, kumbaga, i-compile nyo muna. I-compile nyo lang muna, tapos isang upload na lang siya ng midterm, tapos another upload ng finals. Ganun siya. O, halimbawa, gagawa ako ngayon. Diba? Gagawa ko ngayon. O, hindi ko na kailangang i-save. Hindi ko kailangan i-upload agad. Bakit? Kasi isa pa lang yun eh. So, i-upload mo na lang siya pag midterm na. Para isang file na lang siya. Okay? Gets ba? Yes po, sir. Ayun. Kasi pag kaya in-upload nyo ng everyday, every week, kailangan every week gagawa ako. Pero kung isang upload lang, o isang gawa lang yung ilalagay natin dyan. Kasi yung isang gawa nyo na yun, nandun na lahat. Magkakasama na yung files. Yes, Pedrahas. Sir, pwede po yung sa isang GCash account po, dalawang tao po. Ipapahiram mo yung isang GCash account mo? Hindi po, kunwari po, GCash ko, tapos may kasama po ako na mag-invest din po. Bakit? Wala siyang GCash? Opo. Kasi lalabas yun, isa lang sa inyo ang kailangan mag-monitor. Unless, magkaiba yung pag-i-investan nyo. Para makikita natin na gumagawa rin siya kasi iba yung sa kanya. Gets mo? Halimbawa, Pedraha sa'yo, Atram. Yung isa na sinasabi mo, yung isa BPI. O, para alam natin na magkaiba. So, yung report nyo, magkaiba rin. Yes, Pauline? Opo.
Ask ko lang po, sir, if yung yung record po ng by group is kukunin niyo po after po ng midterms or kalagitnaan po. Yung record Or- ng? Di ba po sabi niyo po, yung magiging grade po ng mga members is 50-50 po. Ngayon. Alright, after ng reporting, pwede yun na ibigay sa akin. Okay po. Sige po. Thank you po. Okay. Yes, Atra Janyo. Hi, Prof. Sorry for the inconvenience lang po. Excuse lang po sana ako kung pwede po kasi po we have a meeting for CMU Student Council po for campaign on Monday po. I hope you understand po. Thank you po. Yeah, actually, tapos na yung klase. Okay po. Thank you so much po. Okay. Question pa, guys? Guys, ayun, Bibar. Sir, yung about po sa quiz, kailan po yan? Alin? Yung sa quiz po yung sinabi niyo po kanina. About doon po sa topic natin for today. Yes, yung quiz natin, next meeting is about Module 2. So please expect that I am going to upload the Module 2 this day. Yung buo na. Then yung presenter ngayon, yung group ni Ms. Ramos is exempted. And then, kailan po yung sir, yung quiz? Tapos, ano po ba? Sa quiz po ba ulit or online? Alin? Sorry. Yung quiz po ba online lang po ba or face to face? Wala akong magagawa kundi gawing online. Pero gusto ko nga sana mag face to face na kasi actually guys, may chance na baka mag face to face din kasi nag-meeting pala yung mga deans. Tapos na-air nga yung situation nyo na naka face to face kayo sa isang subject tapos yung isa hindi. So dapat yun lahat ng class ni class ni CBA ay naka face to face. So lalo na yung mga magkakasunod. Okay, ano pa? Gutierrez? Sir, next week na po ba magre-report yung sa second topic? Oo, maganda na rin kayo. Kasi pagka natapos naman tayo ng maaga, pwede tayo magtuloy. Okay? Question pa? Okay lang naman po kahit sa iba nakapag-invest. Oo naman. Si Polino, from 50 to 49.80. Pwede na yun. Sir, ako po di pa po nag-umpisa. Uy guys, mag-start na kayo. Dapat ngayong week na to, mag-start na kayo. Tapos pag nakapag-invest kayo, simulan nyo na yung monitoring. This day, I invested 50 pesos sa ganitong company, etc. Para makikita nyo yung trend. Tama yung kay Miss De La Cruz. Nabawasan, tapos nadagdagan. Ganun talaga, guys. Minsan nga matutuwa ka kasi couple of days pa lang, nadagdagan na 50 centimos. Sa akin nga, papiso-piso na dadagdag, di ba? Okay na okay. Okay, any question pa? Kaya talaga risk. Oo. Hindi, lang yan. Sa simula lang yan. Minsan nga, minsan sa una talagang hindi maganda ang performance Pero habang tumatagal, umaayos naman. Kumaganda, nakakabawi, nakaka-recover. Pero ang masama nun kung tuloy-tuloy.
Tuloy-tuloy yung pagbaba. Pagka ganun guys, siyempre, as in the treasury management, that calls for you to sell your investment. Kesa ma-zero, di ba? Makabalik man lang sa'yo yung 25 pesos. Some more? Some more question? Wala na po. Okay, so kung wala na, let's all have our lunch. 12 na rin lang naman. Okay, see you guys. Bye-bye. Bye, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po, sir. Bye po. Thank you.